Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo po ako dahil excited akong i-share sa inyo ang ating pangmalakasang napaka-creamy, napakasarap na mango salad. O di ba? Dahil nagmamahal na ang ibang sangkap, lalo na ang buko. So eto naman, gumawa tayo ng pang-dessert na magugustuhan ng inyong pamilya. So bago ang lahat, ang gagawin ko muna ay magpapalambot o magluluto ako ng sago dahil dito sa lugar namin walang nabibiling sago na luto na. So kailangan ko magluto. Bali dito ay nagpakulo muna ako ng tubig at hihintayin natin na kumulo yan bago natin ilagay yung sago. At habang hinihintay ko na kumulo yung tubig, eto, syempre bilang isang nanay at madiskarting ina, kailangan nating rumakit. So dito, pinapak ko or siniselyuhan ko yung aking mga binibentang bagoong alamang. Oh yes mga manay, oh di ba? Kailangan masipag ka kung ayaw mo na magutom. Sabi nga, di ba? Ang sagot sa kagutuman ay kasipagan at kailangan diskarte, tiyaga na hindi ka, hindi sabihin mo na tatamad-tamad. Pwede namang sabihin na minsan napapagod. Normal yan kasi nagtatrabaho tayo. Pero wag kang susuko. So, sineselyuhan ko to kasi ipapak ko pa to mamaya dahil maya-maya din ay ipipick up na to ng rider para ma-deliver sa ating mga customer. Then, dahil nakikita ko na kumukulo na, ayan, dali-dali na akong pumunta doon sa aking pinakulong tubig. At dito, meron akong isang balot. Siguro mga 3/4 cup to mga manay. Na sagong maliliit lang yung ginamit ko para mabilis na kumulo. So, nakikita nyo, dumidikit, no? Nagdikit-dikit yan, pero don't worry, yan po ay maghihiwalay mamaya. Akin ang hinahalo-halo lang. Tapos, gagawin ko, tatakpan ko muna yan ng mga saglit. Tapos, sininaan ko lang yung apoy. At lulutuin ko yan ng mga katamtamang, mga ilang minuto lang. Bago ko ulit yan balikan. Siyempre, tatapusin ulit natin yung aking ginagawa. Ako lang pala. Siniselyuhan ko to. Ako yung nagluluto, ako yung nagsiselyo, ako yung naglilinis, nag-sterilize. Lahat-lahat yan, pati pagpapak, ako pa rin mga manay. So, balik ulit tayo dito sa ating sago. At halu-haluin natin. Kita nyo, malapit na tong maluto. So, ang gagawin ko na ay magsasalang muna ako ng ating panggulaman. So, naglagay ako ng 1 litro ng tubig sa ating pot. Tapos, gagamit ako ng isang sachet ng unflavored gulaman. Pwede rin naman yung mango gulaman, pero wala akong makita. Kaya eto, buti meron tayong flavored mango. Diba? To the rescue. Maglalagay ako rito ng 2 tablespoons. Then, half. Yan. So, 2 and 1/2 tablespoons yung aking nilagay. Then, maglalagay din ako ng 3/4 cup ng sugar. Tapos, halu-haluin lang natin. At isasalang ko na to sa kalan. Hihintayin ko lamang to na kumulo bago natin hanguin. So, lalaksan ko na para kumulo kagad ng mabilis. At, syempre, babalikan din natin yung ating niluluto. So, continuous lang ang paghalo mga manay para po talagang maiwasan yung buo-buo na gulaman. Then dito, pag nakita nyo na yung inyong sago na ayan, kumbaga, nasa 80% na siya na maluluto, patay na ang kalan, takpan, at yan po ay maluluto ng tuluyan. At dahil kumukulo na tong ating gulaman, so pwede na natin tong hanguin dito sa ating kalan. Tapos gagamit ako ng salaan. Sasalain ko para talagang matanggal yung mga buo-buo na gulaman. Kasi yan po ay matigas kapag lumamig. Para pantay yung ating mga ngata. So, konti lang yung tubig na nilagay ko dyan para makunat-kunat. Then, binalikan ko yung ating sago at dinrain ko na, hinugasan ko para po ma-stop yung kanyang pagluluto. Kasi maluluto pa yun sa init ng ating tubig eh. Hinugasan ko siya sa running water tapos ililipat ko siya sa isang tasa ulit para doon na siya totally na lumamig. So, kailangan salain. O, diba? Sa inyo, maghihiwa-hiwalay din yan eh. Then, yung gulaman natin, palamigin muna natin yon. So, dito, meron din ako ritong mangga. Siyempre, kaya nga, mango salad. Kailangan may mangga. So, dapat kailangan hinog. Itong mangga na bili na to, parang tingin ko parang hindi pa to matamis eh. Kasi gusto kong mangga yung parang nag-orange-orange na yung hinog talaga. So, para mapabilis, ayan, gagamit tayo ng baso. Tapos, napakasimple lang ganyan. Kayurin nyo lang para talagang walang natitirang laman. Then, yung buto na yan, huwag nyo rin itatapon dahil may mga laman-laman pa yan sa gilid na ating pwedeng pakinabangan. Tapos, kinakat ko lamang po ng ganito kalalaki or nasa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong slice. Then, again, kung meron kayong kasamang chikiting, ha, ingat po sa kutsilyo. So, okay na to. Kaya mag-ready na tayo. Bago yan, malamig na yung ating gulaman. Slice ko lamang siya ng into square. Tapos,
Papaliitin ko pa to kasi medyo malaki-laki to mga manay eh. Para naman mas maraming tignan. So, dun sa packaging nakalagay is 1.5 liter na tubig. Nilagay ko lang is 1 liter para po makunat yung kanyang pagkagulaman. Saktong-sakto sa ating gagawing salad. So, okay na. Kaya naman, i-ready na ang ating mga sangkap. So, dito meron tayong malaking lagayan kung saan ihahalo na natin lahat-lahat ang ating mga sangkap, yung ating pangmalakasang sago. So, dito kasi napakasarap kapag maraming sago. Kayo mga manay, mahilig ba kayo sa sago kapag mga salad, di ba? Siyempre, meron din tayo rito. Ito yung nata de coco. Gustong-gusto to ni Love, yung nata de coco. At meron tayong kaong. Kulay puti lahat yung aking ginamit. Then, yung ating gulaman. Gulaman lang po yung kulay dilaw, tsaka yung ating mangga. So, hinalo-halo ko muna para makita nyo yung ganda, di ba? Nakakatuwa kapag ito yung hinain natin. Then, yung ating sliced mangoes. Kaya mga manay, sa darating na Christmas, diba, New Year, so kailangan diskarte lang. Then, naghalo ako rito ng 2 all-purpose cream. Any brand pwede nyong itry. Tapos, meron tayo ritong condensed milk na 390 grams. Nasa inyo kung gusto nyo pandagdagan, pero sa akin ayoko ng sobrang tamis na nakakaumay. Eto sa akin sakto lang. So, ayan. Tapos, hahaluin natin to. So, dagdag idea, lalo na kapag, alam naman natin, di ba mga manay, kapag pa-December na, magmamahala na yung mga sangkap, lalo na gaya ng buko. So, try naman natin tong mango salad. So, subukan nyo po, at I'm sure na magugustuhan nyo dahil ang sarap nito. So, hinalo-halo ko lang, pagkatapos nyan ay pwede na natin tong ipak. So, pwede kayong gumamit ng mga tub na 500 ml. Eto, gamit ko to mga manay kasi may silyado na to para pambenta talaga. So, ang sukat nito is 560 ml. Tapos, yung takip na yan, naglalak talaga yan kapag itinakip ninyo. So, hindi na siya pwedeng, kumbaga, kung gagamitin nyo ulit. Pwede naman gamitin ulit, pero kumbaga, matatanggal na yung selyo niya. So, naglalagay lang ako ng 1 cup and 3/4. Yan. Para pantay-pantay po, pare-parehas ang sukat, walang mag-away-away. So, dagdag idea rin to mga manay para po pambenta. Lalo na syempre, di ba, sa sobrang mahal na ng mga sangkap, sigurado yung iba, lalo na kapag maliit lang ang pamilya, hindi naman gagawa ng bultuhang gaya nito. Minsan, mag-order na lang sila na pangsaktuhan lang para sa 3, 4. So, pwede itong gawin ninyong pang negosyo para mas mabilis pong ibenta yung mga ganitong kalalaki lang. So, dito lagay ako sa 8 pack, pero magkakasya po talaga to sa 10. So, nasa inyo na, dahil yung tinira ko ay para sa aking mga chikiting na uuwi galing school. At, syempre, tatakpan na natin. So, ayun lang mga manay, ganun lang kadali gumawa ng masarap na mango salad. At alam ko, ang sunod na inyong itatanong sa akin, manay, magkano ba ang dapat ipuhunan para dyan sa yung recipe na binahagi na mango salad? Dito ay gumastos lamang po ako ng 793 pesos. Makakagawa kayo ng 10 piraso na nakalagay sa ganitong tub na 560 ml na ang puhunan ng bawat isa ay 79.3 pesos at pwede nyong ibenta ng 130 to 150 pesos. O diba, sulit na sulit kaya pwedeng pang negosyo.